The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.
for His good hands and His love. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Good morning, Jesus! Ayan, hello po mga kapatid. Magandang araw po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi kung nasan man po kayo nanonood ngayon kasama namin. Ayan. Thank you Lord po. Kasama ko po ngayon ay ang Nocon siblings and EJ. Ayan. So mamaya po namin kukwento. Opening prayer po muna tayo by Sister Esa. Ayan. Pray muna tayo mga kapatid. Lord, we praise you, glorify your name, Father. Maraming salamat, Panginoon, sa oras, sa opportunity, Lord, na binigay niyo po sa aming lahat upang magamit, Panginoon, sa ikaluluwalhati, Lord, ng pangalan ninyo. I-guide niyo po kami, Panginoon, ang lahat po ng mamumutawi sa aming mga labi ay tanging kapurihan lamang ng pangalan ninyo. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Ayan. So, kagaya nga po na nabanggit ko, they are the Nocom siblings. So, sila po ay anak nila Brother Enol and Sister Helen. Ayan. So, siguro invite ko na simula sa pinakapanganay na introduce ang sarili nila. And syempre yung ating end sa yung ating panghuli. Sige, si Brother Yuris muna. Hello po mga kapatid, ako po si Brother Yuris. Ako po yung pinaka-eldest among the rest. Magandang umaga po mga kapatid. Ako po si Brother Evan. Ako naman po yung second oldest sa magkakapatid po. Ako naman po, Sister Esa. Ako po ang Rose among the Thorns. Wow. Grabe may nickname. Ay mga kapatid, ako po si Brother Enel, pang-apat po at pinaka-cute sa magkakapatid. Charis. Joke lang. Ako naman po si Ironocum at ako ang goat. Ako ang goat na magkakapatid. Explain mo yung goat, hindi Greatest na of alam all yung Greatest of all time. Ayun. And syempre yung end natin. And Hello po mga kapatid. Ako po yung other one. Dahil ako po si Brother EJ. Ako naman po yung panganay sa aming magkakapatid. Wala po yung mga kapatid ko dito. Ako po yung spokesperson, kaya walang aangal mamaya. amen. Thank you, Pero Lord. hindi rin naman po naiiba si Brother EJ kasi ikaw ay... Ako po ay boyfriend ni Sister Esa. Ayan. Okay. Ayan. So itong, di ba mga kapatid, nakakatawa, umpisa pa lang, alam nyo na yung vibe nung magkakapatid, ano? So, to get to know yung kayong magkakapatid, yung dynamics nyo, meron lang po kaming gagawing isang game. So it is called Who is Most Likely? Nag-provide ako sa kanila ng pointer. So kung bibigay ako ng question and then ituturo nila kung sino sa kanila magkakapatid. Ayan. Sali ka ba, Brother EJ? Ay, okay. Sige. So umpisahan natin sa fun questions. Ayan. Sa magkakapatid, who is most likely to eat dessert before dinner? Si ate. Sino Wala yan? kami, hindi kami nagde-dessert eh. Ano yung dessert? Hindi kaya namin ganun. Wala ka, hindi kayo- Inom tubig agad kami. Hindi
hindi kayo mga sweet tooth. Masyado. Oo, pero tinuturo nung tatlo si Esa. Mahilig ka sa Ay, sa inyo. Ayan, sige. So, not applicable? Not at Depende po always? sa appetite. Sa appetite, okay. Sige. Ito siguro. Who is most likely to eat the last slice of pizza? Si Anel. Ayan, si Brother Angel. Dahil ba favorite mo ang pizza? O Opo. ikaw yung Tsaka pinakamalakas ang appetite? palagi pong huling kumakain. Bakit ka huli? Wala lang po, gusto ko lang huli. Hindi, ikaw huling nakakakuha kasi tanghali kang magising. Ayun. Hindi naman. Hindi naman. Hindi sa rambulan yun hindi sa rambulan. Sa kanya yung huli kasi yun na yung tira kasi siya yung pinakahuling gumigising. Ayan na nila. Kahit hindi sa pizza yun. May laglagan na agad na Huli di nagaganap. pumupuntang Ang aga kusina. pa. Ayan. Sige, ito naman. Who would laugh at their own jokes the loudest? Si ate. Si ate. Sino? Sino? Nag-knock-knock Si ate, the Rose. Bakit naman, ate? Hindi pa sinasabi yung joke, tumatawa na, yung mga ganon. Minsan kasi mas nakakatawa yung tawa kaysa dun sa joke. Kaya tatawanan ko na lang para matawa din sila. Okay, sige. So, who is most likely to start a TikTok dance in public? Wala naman. Ako na lang po. EJ na lang. Ayan, pagka wala sa inyo, si EJ yon. Si EJ yung guilty. Wala, pray ka ba? Oo, yan. Si EJ yon. Pero EJ, ikaw, sa magkakapatid niya, walang ganon. Ay, meron po. Yung mahilig Meron po yung bunso, si Hana. kasi yung Opo. generation Opo, talaga nila. TikToker po yun eh. So, maski nasa public, okay lang, go TikTok. Opo, dyan po kanina kumakain. Kumakain Nagtitiktok po yung- sila. Kumakain yung lahat siya, nagtitiktok. Opo. Okay. Sige. Next naman. Who is most likely to borrow clothes without returning them? Buti hindi ka nahiraman, Esa, no? Kanina. Oo, nagbabaraw din pala to sa akin. Si Si Aaron. Aaron. Si At Aaron. least umamin. ko. Sinasoli. Okay. Akala ko hindi, tinatanggi na hiniram, no? Okay. Who is most likely to tell on the other to mom or dad? Ayan. Sino yung nagsusumbong? Wala. O si EJ ulit yun. Ako na lang po ulit. Si EJ yung sumbongero. Ayan. Who is most likely to start an argument over nothing? Wala. Wow, nakakatuwa naman. Wala talaga. Uy, hindi po ako yun ha. Tatanggi po ako. Wala yung gusto lang. Wala lang. Gusto niya lang. Meron kasing ibang magkakapatid, no? Gusto niya lang asarin yung kapatid niya. Kaya walang ganon. Yung nambubuli. Sa mga kapatid niya siya yun. Yes, opo. EJ? Ako ba? Please explain. Opo. Wala, mahilig lang po kasi yung kulitin lalo po yung bunso namin, si Hana. Yun po yung Kulit-kulit parang lambing. lang. Opo, parang Lambing lang ganun. naman. Hindi naman talaga argument. Sige. Ito naman. Who is most likely to travel the world alone? Kuya Evan. So ginawa mo na yan, brother? Nagta-travel ka mag-isa? Mag-isa po. Pero hindi naman abroad. Ano lang. Dito. Domestic lang. Okay. Ganun, outdoor. So, sa inyong lahat, ikaw yung pinaka-adventurous siguro. Opo. Umaakit ng Slightly bundok. po. Parang kaya ko pong parang mag-isa na manood ng sine, gano'n, kumain mag-isa, parang gano'n. Tapos mag-commute mag-isa. So, Ang hirap commute sama-sama lagi, no? Ano siya, inverter siya. inverter kasi ako. Bakit Introvert inverter? ba introvert? Introvert pala yun. Okay, sige. So, who is most likely to try a weird food first? Si ate. Talaga. So, maski feeling mo hindi masarap na try mo talaga. Hindi naman. Siguro pag alam kong safe lang siya. Oo. Pero nyari yung mga sushi, yung mga ganyan, hindi naman sila masyado mahilig din sa matcha, mga ganyan. Fried sa lagubang. Ganun. Sa Lagubang. Yun yung pag napunta ka sa isang lugar, itatry mo yung local food. Mga no? pride boutique, ganyan. Grabe yung butike. Ayan. Sige. So, ito naman, sa everyday life, who is most likely to forget their cellphone? Si Aaron. Anong nangyari? Ako na lang po mag-explain. Sige.
Then ito nakaraan lang, naiwan niya po yung ID niya, mag-e-enroll siya. Oh my God. Nagising pa ako, alas 6, nagpalala move ng ID. Ayan. Explain yourself. The enrollment ko po kasi, tapos yung pinaka-requirement lang po na isang requirement, yung ID lang. Tapos siyempre Naiwan mo pa. Ba't nagpalit ka ba ng bag kaya naiwan? Hindi po, di ko na nadala. Sobrang excited mag-enroll. Ayan. Sige. May mga naririnig akong komento. Who is most likely to wake up late? Parang narinig ko na to kanina. Si Anel, ayan. Ayan. Si Anel So po. bakit, brother? Wala lang. Wala lang, masarap matulog, Late no? na rin po kasi natutulog. Ayun na nga. Pupuyat, wala naman jowa. Grabe siya. Grabe. Hindi, gusto ko lang din yung tahimik nung gabi. Magpapasa ako ng gabi. Oo. Yung parang kapag tulog na lahat, saka ka may gagawin. Opo. Active ako. Night owl. Night out? Lumalabas ka pa? Night in daw, night in. Night lang, walang out. Ayun, sige. Who is most likely to forget their own birthday or yung birthdays sa family? Sinong nakakalimot? Very thoughtful kayo lahat, no? Birthday na ni Bunso. So, meron kayong pa-event, ganon. Lagi kayong nagse-celebrate. Very good naman. That's nice. Sige, ito. Medyo, daw to. This is an embarrassing category. So, be ready. Ewan ko lang, ha? Yan, Sige. gusto namin yung mga ganyan. Sayang sana dinagdagan ko. 3 lang to, eh. Ayan. Karumal-dumal, yung mga ganyan. Ayaw namin yung mga, Parang yung kanina, boring ba yun? gusto namin yung mga, iya, yung mga, Ayan. Sige, ito. Medyo pa nga to subtle lang. Who is most likely to send a text to the wrong person? Si ate. Si ate. May one time na nagchat siya kay Kuya EJ pero nasend niya sa Gigi. Oh my God. sabi niya, okay, mahal. Buti na lang kilala nyo na kung sino si Mahal, di ba? O hindi, huling-huli si Esa. Ano nangyari, Esa? Delete message. Magkasunuran po kasi yung family tapos si EJ na pindot lang yung mali. Okay. Sige, so ito. Who is most likely to trip in front of a crush? Yung matalisod, parang ganon. To embarrass himself in front of someone. Sino yung ganon? Si Kuya EJ. Wala naman ganon. Wala naman sa inyo yung medyo clumsy. Walang ganon. Talaga? Mas pogi dati. Sige. Last na to sa embarrassing. Who is most likely to post something embarrassing on social media? Wala naman. Hindi kami ma-post eh. Hindi kayo ma-post. Inverter po kami lahat. Puro kayo inverter. Si EJ ulit yung guilty. Ayan. Sige, ito medyo serious siguro. Okay, sa spirituality and wisdom. Ayan. Who is most likely to give the best life advice? Si Kuya. Kay Kuya Evan ako. Uy, sali daw si EJ. Okay, so looks like si Kuya Yuris and si Kuya Evan. Ayan, siguro ano ba yun mga brothers because of yung mas may experiences na kayo or mas nauna kayo mag-mature, ganon? Siguro po, kasi syempre kami yung halos ako panganay po ako, then sumunod sa akin si Brother Evan. Halos lang kami, isang taon lang yung tanda namin. Kumbaga parang dalawa talaga kami. Kumbaga parang siguro dahil syempre sila mga bata, kami yung mga nauna na naka-experience ng pati nga yung mga lagi namin kinukwento yung mga hirap namin sa buhay. Yan, lagi namin kinukwento sa kanila. And then sinishare namin na kung gaano tayo ka-bless ngayon. Hindi naman sa kumbaga parang kung gaano kaganda yung pinaparanas natin ni Lord sa buhay natin. And then, dapat maging thankful tayo dahil yung pinanggalingan natin, kasi mga bata pa sila noon, medyo hindi pa nila ganun karamdam pa siguro. Pero nung mga time na kami ni Evan, nung nakakaranas noon, talagang kami nagsasabi sa kanila, nagkukwento sa kanila na kung minsan nga ginagawa na nga lang namin din comedy.
yun pala kung ano ginagawa namin comedy, yung mga na-experience namin, yung ganito yung gamit namin dati, yung mga ganito yung higaan namin, mga ganyan. Parang ano, kumbaga parang, and then pati sa mga ano siguro, sa pag-aaral, sa profession, sa pagiging ano, sa mga, kumbaga parang diskarte, na ano, yung wag masyadong mabait, mga ganon, wag masyadong mabait. Yung sakto lang. Kasi minsan kasi pag yung masyado kang mabait, medyo parang maano ka na, matitake advantage ka na. Kumbaga parang ganon. Dapat sakto lang. Wise ka pa rin. Parang yun siguro yung mga nai-share namin sa kanila. Kasi yung mga sumunod sa amin, itong mga to, mababait sobra tong mga to. Totoong mabait. Mababait talaga sila. Ako kasi medyo may pagka ano pa ako. Na-share ko naman dun sa ano, na-share ko naman dun sa dalawa kami ng ano ko, wife ko na ano, mayroon din akong mga times na nung bata ako, medyo naging ano rin ako, maging soil din ako, naging ano din ako, nagpalabarkada ako, ganyan. Yun yung mga, hindi ko finifilter sa kanila, kinukwento ko talaga sa kanila, hindi ako nahihiya. Para masabi ko sa kanila na ito yung mga pagkakamali ko. Ito yung mga ano, and then it's up to them kung sana wag nilang gayahin. Parang ganun. Hindi ko finifilter na ano, kumbaga para yun yung hindi nila gayahin sa akin, tsaka sa amin at yun yung matuto sila. Ito kasi mabait din to eh. Mabait din siya. Sige nga. When it comes to spirituality, kasi as a second oldest, I feel yung burden na parang spiritual leader na rin ng family kasi nga as an older brother. So I make it to the point na hindi naman usual pero yung occasionally makapag-advise ako ng something na rooted sa word ni God. That's nice, no? Kasi siguro, yung kay Brother Yuri, sabi nga, you don't have to experience yung mga circumstances to learn a lesson. Sabi nga, a wise man learn from another man's mistake. So, yun yung parang sinasabi ni Brother Yuris. And then yung kay Brother Evan naman nga, what better advice can you give, diba? Than an advice that comes from the Word of God. So, napakaganda. Si EJ naman, ikaw bilang kuya, so, ganun ka din. Most of the time, ikaw yung nag-a-advise, nag-guide sa mga kapatid mo. Ano po kasi ako, as kuya, hindi po ako showy, hindi ako expressive talaga. Sobrang, actually ngayon na lang din po talaga parang nagkaroon ako ng chance na na ma-express sa kanila kung ano yung na concern ako sa kanila. Yung bilang kuya ba? Pero ano po kasi ako, kumbaga, hindi rin po ako naging, mabuti, like perfect nung kabataan ko. Kahit na nagsiserve na ako nung bata ako. Nakita rin po ng mga kapatid ko yun na yung naging struggle ko, yung mga kabaitan ko din nung mga nakarang, in the past. Pero, ayun po, sa ngayon, minimake sure ko rin po talaga na kapag may tinatanong sila sa akin, ang lagi ko lang sa kanilang sinasagot is mag-pray kayo. Tapos, kwento lang ako kung na-experience ko yung tinatanong nila sa akin, di mag-share ako sa kanila ano yung na-experience kong gawin. Gusto ko rin kasi sa kanila na parang mas mag-explore sila. Kung paano sa kanila i-reveal yung ganitong bagay or kung paano nila didiskartehan yung mga ganitong bagay. Pero yun, hindi ko kinakalimutan na i-advise sa kanila na mag-pray sila. Kung anumang desisyon yung kukunin nila kahit nasa course, kahit na strand sa senior high or kung anong gusto nilang gawin, ganito, ganyan. Yun po yung advice na lagi kong binibigay sa kanila, mag-pray. Maganda kasi sabi mo, 'di ba? Gusto mo sila yung mag-explore kasi yung ibang mga kuya, parang they wanted to be protective pero at the same time nagiging very controlling na. So, maganda lang din yung shinare ni EJ na nandito lang ako as your kuya, pero hahayaan ko kayo to explore and enjoy, di ba? Matuto rin na mag-decide sa life. Ayan. Thank you, Lord. So, ito siguro. One more question about getting to know kayong magkakapatid. So, siguro isa-isa sasagot. Ano yung sa palagay nyo, role nyo sa family? Like, ito yung peacemaker, ito yung joker, or any idea na parang specifically, ay, si ate yan, pagka ganyan mga usapan, ganon. Sino yung may ready ng sagot?
Si Esa. Esa. Siguro po bilang ako po yung nag-iisang babae, ano po, parang second kay mama na nurture, parang nurturer, comfort, ayun. Kung yung mga kuya ko sila yung advice. May mga advice din naman ako pero parang mas ano ko dun sa comfort na nabibigay ko sa mga kapatid ko. Tsaka ano rin po, somehow, ano rin po, nagamit din po ng Lord as channel of provision din sa family. Ayan po. Ayun, thank you Lord. Ayan, sila bunso, ikaw, anong role mo sa inyong magkakapatid? Ano lang, bukod sa pagiging bunso, utusan, yung ganun. Parang bunso lang talaga. Grabe naman. De, pero ano ba? Feeling ko po siguro nga siguro may part din na hindi naman gano'n, pero peacemaker din siguro. Parang once na merong, ayun nga, May mga arguments or merong mga misunderstanding. Oo, no, kasi minsan pagka yung mga adults, parang ang tataas na kasi nung nila experiences na parang kailangan mo sila i-ground, no? O, balik tayo, magkakapatid tayo, huwag kayo mag-away-away. Kung merong mang ganon, di ba? So si Bunso, ikaw yung ganon, nagre-remind na love lang ulit. Ayan, si Aniel naman. Nauna yung tawo bago yung sagot eh. Hindi, siguro po sa bahay, if may decisions na gagawin, siguro po ako po yung visual naman. Pag may mga gagawin po sila atin, siguro po ako po yung last consultation, parang ganun. Last. Parang yung idea mo, yung decision maker. Parang hindi naman po sa decision, kasi sila po yung primary decision maker. Parang parang huling pagtatanungan. I-verify muna namin sa kanya. Parang BTI. parang last na po. Parang kung merong mang decision po sila na halimbawa medyo nakasalabahan po or parang sa akin po ang last decision. Paano kung halimbawa nagsasalawahan sila and then yung sa pinaka-primary na decision nila, iba yun sa'yo? Ano nangyayari? Hindi naman po ganun. Usually parang tiebreaker lang po ako sa kanila magkakapatid. Tiebreaker. Tsaka tagaluto ng fries sa bahay. Tama. Yung pero talaga. Anong taga? Tagaluto ng merienda. Rice. Tagaluto ng fries. Okay. So ikaw ang tagaluto ng merienda. Yan. Si Brother Evan, ano yung role mo sa inyong sa Ako family? po siguro, if I evaluate myself po as yung role namin, role ko sa siblings po, or sa family na rin po. More on support. Kasi In what way? In different areas po, like spiritual support, emotional support, tapos emotional, and then na rin po, yung financial support. Parang, ayun po yung na-enjoy ko pong gawin po sa family. Hindi siya something na dahil na napilitan ako, pero siya, something na masaya akong ginagawa. Kasi yung role ko as support, kasi alam ko naman na si Kuya yung parang lead naman namin. Para siyang ganun. Ayun po. So, kapag halimbawa, ayun nga, financial support, moral support, nag-i-step in ka na. Hindi na kailangan, kuya, hindi na sila kailangan tumawag sa'yo. Talagang, yes po. Pag may nakita ko na something na pangangailangan sa isang area, ako na po yung mag-i-initiate na to support yung ganun po. ayun, nakakatuwa naman si kuya. Ayan, madaling lapitan. Amen. Madaling lapitan. Mahirap hanapin. Mahirap hanapin. Madaling lapitan, pero Madaling lapitan, mahirap pagilapin. Ayun lang. Bakit Joke lang, naman? Ayan, si Brother Yuris naman, ikaw. Siguro ayun kasi, kumbaga parang parang pinaka-role ko. Kasi hindi ko na sila kasama sa bahay na katulad ng dati. So, pero parang role ko ngayon sa kanila is parang magkaroon ng to reconnect. Kumbaga magkaroon kami ng connection in every little ways. Kumbaga ako yung parang kasi lagi ko ka-chat to yung nag-iisa na yung babae na halimbawa, meron kaming birthday ng ganito, ganyan, birthday ng mama ko, daddy ko, or merong at some point na magkikita-kita kami, I see to it na lagi kong tinatanong, so si Kuya Evan ba kasama? Si Aniel ba kasama? Si Aaron ba kasama? So parang mini-make sure ko na
na makakapunta kami lahat na, kumbaga parang yun ang pinaka-role ko sa kanila, na ma-lead ko sila through kumbaga parang hindi kami magkawatak-watak. Parang ganun. Although, at some dadating yung punto na magkakaiwahiwalay din kami, kasi syempre magkakaroon kami ng mga kanya-kanyang pamilya. Ako na nga yung nauna. Although parang, maano ko sa kanila na pag nakikita nila ako, halimbawa, sabi ni Kuya, dapat tayo. Parang yun ang gusto kong iwan na sa kanila. Na parang sa kanila na parang pag si Kuya nagsabi na magkita-kita tayo, magkita-kita tayo. Parang ganun. Ayun, maganda kasi you bind them together, no? Ikaw naman, EJ, sa inyong magkakapatid. So, yung kanina na-share mo na ikaw yung nagiging guide sa kanila. Bukod doon, ano pa sa palagay mo yung nagiging role mo sa inyong magkakapatid? Siguro po sa ngayon, masabi ko na sa family namin, ako yung parang inaalalayan ko si mama. Kumbaga, parang ako na rin yung tumatayong second father ng mga kapatid ko. And ayun din, emotional support, ganyan, kung anong kailangan nilang, kung kailangan nila ng advice, kailangan nila ng tulong sa kung ano man. And somehow nagiging instrument na rin for financial support. Kaya thank you, Lord. And ayun, minimake sure ko din sa mga kapatid ko na lalo ngayon na actually ngayon kami mas nagkakaroon ng parang bonding kaming apat. So, minimake sure ko din na nasa-celebrate na namin yung mga maliliit na celebrations, birthday, ganyan, Christmas, kung ano man. And ayun, siguro parang overall, sa aming magkakapatid, sa aming tatlong magkakapatid, parang ako yung pinaka-leader dahil ako nga yung pinaka-panganay. So ayun, in terms of kung anong support yung kailangan nila, minimake sure ko din na may ipoprovide ko sa kanila. Ayun. So parang ikaw ngayon nga yung father of the family. Do you find it difficult, yung role mo ngayon? Opo, sobra. But you're okay? Okay naman po. Thank you, Okay. Lord. Thank you, By the Lord. grace of God. By the grace of God. Amen. Thank you, Lord. So ito, balikan lang natin nung growing up kayo. Ano sa palagay niyo how was it like growing up with your sibling? So kanina nakita namin yung kulitan niyo lang, yung fun vibe niyo lang magkakapatid. So ganyan lang ba siya ever since nung maliliit kayo? Or meron dyan yung iyakin, meron dyan yung palagi na aksidente, yung mga ganun. Ayan, parang gusto ko marinig yung mga ganyang story while growing up, yung mga stories nyo. Ano yun? Sino? How was it growing up with your siblings? Siguro ganun din kasi namin kumbaga siguro kung napapansin nyo po, mahilig kami magtawanan, magkulitan, ganyan. Ikaw naman namin yun sa kay Daddy kasi mahilig niya kaming ganunin eh. Yung nasa bahay kami, yung bibigyan niya kami ng mga, mga alias. Ayan, si Boy, yung mga ganon. Talaga? Pwede ba i-share yung mga alias yung na yan? Tatawagin niya kami, parang, meron mga parang, oy, golay, gaganunin kami, golay. Tapos yung mga, parang lang. Kengkoy lang. Kengkoy. Yung mga kengkoy na. Tapos mahilig kami sa, yung kakantsawan namin yung isa, tapos tatawanan namin lahat. Pero no hard Mahilig kami feelings. sa ganon. Pero sa amin lang sa amin. Wala namang umiyak dahil sa Wala ganon. namang ganon. Mahilig kami sa ganon. Walang pikon. Ikutan lang din po yung Tapos minsan, Kung sino mapagtripan. si Ainel pala, minsan tinatawag natin si Tata Lino. Ganyan, si Tata Lino. Tanong mo kay Tata Lino. Mahilig kami sa ganon na parang na kwentuhan na masaya, tapos nag-aasaran. Ganyan. Tapos nung mga bata pa kami, si Aaron kasi yung pinaka-bata. Siya yung mahilig naming asarin kasi iyakin. Kasi pag inasar mo, iiyak siya kaagad. Tapos yan, tatakbo. So, yun lang. Tapos ikaw naman, kwento ka naman. Ano ba? Siguro yung to answer yung question na how was it Growing up with your siblings. I can describe it siguro parang masaya. Masaya po talaga masaya na magkakasama kami sa iisang bubong na magkakapatid kasi iba-iba yung personality namin tapos nadidiscover mo yung ganito pala si Ainel, ganito pala si Aaron, ganito pala si Esa, ganito pala si Kuya. So, dahil iba-iba yung personality nila, alam mo makarelate. Pag dinala mo sa labas, sa mga kaibigan, sa mga office mates,
So alam mo na rin ngayon makitungo kung paano yung tamang application mo sa sa approach niya, tama po, sa ibang tao. Oo. Actually, ano po, Master, medyo, share ko lang din nung siyempre ako nga po yung naging, kumbaga parang, ako yung nag-asawa na ako eh. Naging mahirap para din sa akin yung yung umalis na ako sa bahay. Oo. Parang ako, parang nalungkot ako noon nung Separation nung anxiety. anong tawag doon? Separation. Oo, yun. Kumbaga, Anxiety. nung paalis pa lang ako sa bahay, hindi ko siya masyadong naiisip. Pero nung nandun na ako, although masaya naman ako sa asawa ko, masaya ako diyan. Walang Sabi ni labis, Sister walang Camille, nakasama dapat ko siya. lang. Pero pag minsan, naiisip ko siyempre itong mga kapatid ko, minsan parang nalulungkot ako na hindi ko na sila kasi isa pa lang masayang namin, nung mga time na mga bata pa kami. Tabi-tabi kaming matulog. Tabi-tabi kaming matulog ng mga yan. Kumbaga, talagang kayakap mo na si ganito, kayakap mo na si Yung paa nasa Oo. Kahit ito si Esa, katabi namin siya matulog. So minsan pag naiisip ko yung mga bagay na yun na bilang ako yung unang nawala sa bahay, parang nalulungkot ako. Parang ganyan. Namimiss mo. Namimiss ko sila. Kaya nga ngayon ngayon naman ako parang exaggerated naman ako sa kanila na lagi ko silang chinachat, lagi kong kinakamusta. Ganon. Tapos yun nga tulad sabi ni Kuya Evan kanina, na lumalaki na sila. May mga iba na kaming nadidiscover sa kanila. Uy, ang galing pala ni Enel, ang galing pala ni ate, ang galing pala ni Aaron. Ang galing pala ni Aaron mag-welding. Oo, yun. Talaga ba? Nakakanga kami sa kanya. Kasi, grabe. Iyakin lang to dati. Ngayon, lalamove na. Lampahin lang. Ngayon, lalamove na. Bakit lalamove? Bakit lalamove? Driver. Wala po, nag-apply ako kung saan-saan. Opo, Sideline lang. dati parang lalampa-lampa lang siya na maliit na bata. Pero ngayon, grabe, nag-welding. Ako, hindi ko naranasan yung mga ganyan. So, ang dami namin Gustong nadidiscover. mga skill na matutunan. Parang kung ano skill yung mga inahal ko. Practical po kasi siya eh. Gusto niya yung, hindi siya theoretical. Mas Oo. gusto niya yung ginagawa talaga. Kaya marunong siya mag-welding. Marunong mag-drive Yung na. super talaga na proud talaga kami is yung gumraduate si Enel ng Magna Cum Laude. Ayun, no? Yan talaga. Lagi ko yung kinukwento sa mga katrabaho ko. Oo Kasi naman. hindi ko naman na siya nakita nung Nag-aaral. nag-aaral siya, ganyan. So, silent lang siya, Magna Cum Laude pala siya. Ayan. Ano masasabi mo, brother? Proud na Eh, proud sa'yo si Kuya. Thank you Lord po of course sa family and syempre kay Lord. Kasi hindi naman po talaga magiging possible yung mga achievements po na ganun if wala yung support po nila kuya. Especially po, simula po kay mama, sa parents po namin, kung saan po kami nakakuha ng perfect balance, hindi describe ko, perfect balance of discipline and care. Kay daddy siya, kay mama. And of course, dun din po sa moral and financial support po nung mga kapatid ko mula po kay Kuya Yuris, kay Kuya Evan, kay ate, kay Aaron na yun, pag may nahihirapan sa academics yun, may time para mag-converse, mag-usap, ganun. Although medyo introverted din po kasi kami talaga sa family. Pero, sa labas lang. Pero, Pag kayong magkakapatid, kayo? Opo. Extrovert. Pero Opo. pag sa iba, No tahimik. limits kami, no limits ang namin. kumbaga open po kami sa isa't isa. Ayun. And yun po yung pagandahan na may support system dun sa pagiging Oo. open na yun. Kaya, ayun po. Opo, kung ano pong character na nakikita po ng ibang tao or kung ano pong achievement talaga, it's because of God, of course, and of course, sa family din na provide niya po para sa amin, para sa isa't isa po sa amin dito. Ayun po Ano sa nasabi palagay ko. niyo, what brought you na gano'n na very open kayo sa isa't isa? Ano sa palagay niyo nang nag-develop nung ganong relationship sa inyo? Siguro po yung hardships. Yun din nasa isip ko. Ina-overcome namin yung hardships before dahil naisip mo yan, ikaw na. Ayan, sige. Ganito may papanaw na Ikaw zero naman. days tayo, zero Ikaw days. na mag-explain. 0 days. Isip mo pala. Then naisip ko kasi, yung kanina tinatanong niya po kung yung about growing up, naisip ko parang
naging ano namin, coping mechanism namin yung isa't isa. Parang ganun. Na although may hardships, parang andyan na yan eh. Oo. Andyan na yan eh. Parang, Like, anong klaseng hardships? ano po, poverty. Grabe yung word. Maka-poverty. Number Ay, one. totoo po yun. Pero totoo po talaga. Totoo po yun. Totoo po talaga. Parang ikaw kuya, sige, explain mo Ayan. yung mga Pasapasa na experience. sa- Sabay, pag mahirap ako. Ayos ah. So ganun, yun nga po, medyo ano talaga, yung na-experience namin, yung mga time na yun, syempre 5 kami. So ano po, and then si daddy po, full-time worker talaga dito. Kumbaga, alam naman natin pag ano. So, talagang nakaranas din talaga kami na ito lagi kong sinishare sa asawa ko, kinukwento ko lagi sa kanya. Yung mama ko, talagang sinasabi ko talaga, ang galing talaga magluto ni Mama Helen. Kasi yung simpleng toyo lang, napapasarap talaga niya. Kumbaga parang, yung simpleng kasi siyempre tagirap kami nun dati. Kumbaga, ang pinakakinukwento ko talaga sa asawa ko, gumagawa si Mama Helen ng yung toyo, tapos gagawing parang steak. Tapos lang, sibuyas lang yun nandun. Sarap na sarap kami. Sarap na sarap talaga kami. Kumbaga parang, sabi ko, yun yung mga time na naaalala namin na minsan natatawa na lang kami na nakayanan natin yun, na nagawa natin yun. Hindi naman para yun ng mga magulang namin na gano'n ang ipinarana sa amin. Hindi naman. Pero ang nakakatuwa lang is, talaga, kumbaga, in-encourage nila kami na hindi lang dito yung kaya natin. Amen. Ayusin yung pag-aaral ninyo. Lagi kayong humingi ng guidance sa Panginoon. Wag niyong kakalimutan na yung gawain natin sa Panginoon. Yun lagi ang sinasabi namin. Umiwas kayo sa mga hindi magagandang barkada. Umiwas kayo sa mga hindi magagandang kasama. Si Daddy lagi sasabi sa akin, maging magulang ka. Maging magulang ka sa mga kasama mo. Pag alam mong dehado na yung lagay ninyo, sumibat ka na, umalis ka na. So yun yung laging naming naaalala na. And then yun nga, dun sa mga hirap, yung sinasabi nga sa poverty na naranasan namin. Talagang dun kasi naman sa lugar din namin, hindi lang naman kami. May mga... Shout out sa Bagong Silang. Oo. So dun kami, kumbaga, dun naman sa lugar din namin. And then nakakatuwa din na nakikita rin namin yung mga kasama din namin na mga kapitbahay namin na nag-ano din sila. And then, yun nga, thank you Lord talaga pag napapagkwentuhan namin yung mga ganung bagay, grabe, dinanas natin yun. So siguro yung sinabi ni Kuya Eva na yun yung nag-bind sa amin na-overcome namin yun. Yung parang toyo at sibuyas yung ulam, pero ang sarap ng ulam natin, Opo, yung yun. ganun. Ang galing, Ina-encourage niya yung doon isa't ko isa. na talagang si Mama Helen, mama namin, talagang ang galing talaga na sabi ko. Amen. Kaya pag dumadating ako sa bahay, tas gustong-gusto ko pa yung paksiw noon, talagang, ewan ko, ba't di nila kinakain? Matinik kasi. Meron ka gusto i-share, Kasi Aiden? yun yung humubog ng namin. Ng relationship Yun niyo. yung namin, kumbaga parang, nagtawid dun sa mga sitwasyon na namin, yung Ayun. pork steak ni Mama Helen, Oo. yung paksiw ni Mama Helen na 1 linggo na, masarap pa din. Yung mga ganun. Sardinas, yung Sardinas. corned beef na ang daming sabaw. Oo. Ayan. Thank you, Lord. Kasi sabi nga, meron din kasi ako na-interview na another family. So natutunan ko rin yan sa kanila na life can be hard, but it doesn't need to be sad. 'Diba? You can be happy in all circumstances. So kahit na toyo ang ulam, kahit asukal, kahit mantika na may asin, kasi nung kabataan namin, parang na-experience ko rin, may ganyan din naman kaming kwento. So tapos ako picky eater. Wala na nga maulam, picky eater pa. Ay, parang mas gusto ko pang maglagay ng asukal na pula sa kanin kaysa kumain ng isda yata. Hindi ko na maalala. Ayun, so ganun, maganda. Kami din, napipili rin kami. Ano? Kung kakain kami o hindi na. Yan lang dalawa. Dalawa lang ang choices. Dalawa lang. Ayun naman. So ayun, napakaganda lang na panghawakan, no. It is still a choice, no, na you can cry all you want, pero 'di ba, that is life eh. So better be happy about it, 'di ba?
Ikaw, EJ, meron ka bang mga ganong kwento nung mga maliliit kayo hardships nyo during your younger years? Private school yan eh. Ay, RK ba to? RK? Mayaman yan. Wala. Pass. Kahit private school po, nagulang po ako ng toyo at saka tubig. Talaga, toyo at tubig ka naman. Tuyo pala. Ah, Tuyo tuyo. saka tubig po. Okay. Pero ayun, siguro sa amin din, siguro misconception din ng iba na nasa private school kami, mayaman kami. Pero ang totoo po, lagi po kami promissory note nun. Lagi po yun, 1 taon, parang matatapos na yung school year, hindi pa kami bayad sa school. Umabot po kami sa ganun. Ang kagustuhan lang po yung lolo't lola ko po kasi talaga. Wala na po sila ngayon. Pero sila po yung parang talagang nag-push na mag-private school kami. Parang sila yung may gusto. Kaya parang kahit na nagpo-promissory note kami dati, talagang push lang ipupush nila basta nandun kami sa private school. Pero yun, same din sa kanila, nakaranas din po kami ng hardship talaga financially. Kumbaga parang dati po, go-worry kami, due date na ng kuryente. Nung mga time na yun, pa po ako nag-aaral pa. Di pa ako nagtatrabaho. Wala naman akong magawa. Di ba parang, kumbaga sa akin noon, ang nasa isip ko lang, pag nagkatrabaho ako nang bahala. Parang ganun lang yung nasa isip ko. Pero hindi ko rin sinasabi kala mama, ganyan. Tapos, ayun, mga times na talagang di namin alam saan kukunin yung pambaon ko, pambaon ng mga kapatid ko. Lalo po nung nawala na yung lolo't lola ko kasi sila yung pinaka nagsusupport sa amin financially. Hanggang sa eventually, dahil din sa grace ni Lord and dahil din sobrang blessing din po kasi sa akin na naisama ko yung family ko sa Comfy, syempre. Amen. Parang ngayong taon po kami nagkaroon ng, sabihin ko na harmony, kaming buong family. Wala na nga sila dito, naiiyak pa ako. Pero ayun, sobrang thank you Lord kasi ngayon di na kami nag-worry sa mga bills. Amen. Ganyan, tutulungan na kami ng nanay ko. So thank you Lord kasi kahit na ganun yung Kung sila tawa ng tawa, ikaw pala yung Opo, iiyak. ako po yung iyakin. Oo. Pero ayun, thank you Lord talaga kasi grace lang talaga ni Lord yung nagdala sa amin dito. Ayun, thank you Lord. Amen. Thank you, Lord. And yung bang hardship na yan, it brought, yun nga yung sabi ni AJ pala, no, sinabi niya na pala, na yung hardship na yun, it brings harmony. So yun talaga yung role ng mga hardship sa buhay natin. So, yung iba kasi, parang it destroys them, na feeling nila unfair ang mundo, feeling nila they are taken advantage. Pero, di ba, ganun tayo dapat mga Kristiyano eh. Yung hardship, we take it as an instance or isang pagkakataon na para for God to work something good sa buhay natin. So yun sana yung mga yung panghawakan natin, no. You can look at it either as a bad thing, pero it is better to look at it na something beautiful na kine-create ni Lord. So we just have to wait kung ano yung final, 'di ba? Romans 8:28. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Ayan, sige. So, about din doon sa pagiging, sa support and influence nyo sa bawat isa. So, how has your sibling supported you during a difficult time? So, parang sagot nyo na to kanina, no? Advices nila Kuya Evan, nila Kuya Yuris. Tapos, eto, in what ways has your sibling influenced your values or decision? So, si Kuya kasi bawal malate. Yung mga ganon. Sige po, ako, unahan ko na. Ako po, major, sa akin, yung dalawang kuya ko, ito po, specifically sa pag-choose po ng partner na sa love life po. Amen. Opo, sobra. Hindi lang po nila na ano yan, pero, ayan, kay Kuya Yuris, ayan, sa pagpili ng, Ano daw? unang-una dapat Kristiyano. Kumbaga, sa kanilang dalawa pa lang po, na-set na yung standard. Oo. Ba, hindi lang nila sinabi, pinakita nila kung sino sila Amen. as a standard. Tsaka, ayun po, si Kuya Evan po, wala pa po siyang girlfriend hanggang ngayon. Yan, to calling to attention. Ibibenta ko po yung kuya ko. Na-advertise po namin siya ngayon. Mga kapatid. NGSB po, NGSB. No girlfriend since birth. Nananawagan po kami. brand new. Hindi po, ayun. Pero si Kuya Evan po kasi, mahilig po siyang magbasa. Isa po siya sa tagang sobrang spiritual na tao na nakilala ko. Mahilig po siya magbasa. Marami po siyang libro sa bahay.
Ngayon po, kapag bakasyon, nagbabasa-basa din po ako kasi kinukuha ko lang po yung mga libro niya sa bahay. Yung mga libro niya po, mga nabasa ko yung When God Writes Your Love Story, I Kiss Dating Goodbye. Yun yung mga nabasa ko since bata pa ako. Kaya nung pagtanda ako, 25 years old na po ako nagka-boyfriend. So, girlfriend pa. Nagka-boyfriend. So medyo, kumbaga, medyo late kung sa mundo po, parang late na kasi wala, nung high school, nung college, wala naman po ako. Pero naging standard po kasi talaga sa akin na unang-una Kristiyano, tsaka kailangan kapag papasok ka sa isang relasyon, ready ka na parang ready ka na, di ba? And ang kailangan, i-build mo muna yung relationship mo kay Lord bago ka maghanap ng ibang relationship. Amen. And yun pa, yung kailangan, bago ka maghanap ng Mr. Right, siguraduhin mo muna ikaw, Miss Right ka muna. Amen. Yun yung nakuha ko at napulot ko sa dalawang kuya ko. Ayun Oo. po. So they set the bar too high. Yes. Yun. Kaya it took time bago ka na-convince ni 2 EJ. years po. 2 years na nanligaw. Ayan. Thank you, Lord. Ayun nga. So, kaya importante mga kapatid, no, na we do not just decide for ourselves. Na syempre, kagaya nung nakwento mo, na sila kuya, yun yung influence nila sa'yo. So, parang hindi ka gagawa ng isang life decision dahil lang sa sarili mo. Feelings din. Oo. Pero you are setting an example sa mga kapatid mo, sa pamilya mo. Amen. That's so nice. Ayan. So, what strength of your sibling do you admire the most? Kung meron sa inyong si kuya, pinakagusto ko yung ganitong ugali niya. Ay, si ate, ganito. O si bunso, ay, ito talaga character niya. Napakagandang character niya talaga to. Sino sa inyo yung ganito? Sige po, ako na lang po. Kasi po ako kumbaga, kung di pa nila alam, parang... Hindi nila alam? Di magaling po ako yung ino-observe ko po yung mga kapatid ko, tapos ginagaya ko po or tinatry ko po kunin yung mga... Good traits Opo, nila. good traits nila para i-apply po sa sarili ko. Kumbaga kasi ginagawa ko po silang good example para sa akin. And I'm thankful kasi good example. Oo. Kay Kuya Yudis po, Wala daw. hindi, ang pinaka gusto kong trait ni Kuya Yudis na tinatry ko pa rin i-apply sa sarili ko is yung pagiging thoughtful niya, yung pagiging open niya, the way he communicates or mag-reach out dun sa mga kapatid niya. Amen. Ayun yung one thing na gusto ko ding gawin. Kasi very influential si Kuya, pag nagsalita si Kuya, talagang makikinig ka. Pag nagbigay ng advice si Kuya Yuris. Amen. Kay Kuya Evan naman po, yung pagiging spiritual, katulad nga po ng nabanggit ni ate, kung pag yung knowledge from books is i-apply mo naman sa real life. Oo. From Bible to application sa real life. Ayun po yung nakuha ko kay Kuya Evan. Kay ate naman po, malaki po yung influence sa akin ni ate. Kasi from high school, mga ginagawa ni ate, ginagawa ko din po. Sumali po sa journalism. Parang idol mo si ate, Opo, no? actually. So malaking influence po sa akin ni ate. So when it comes to academic excellence, ganyan, si ate po talaga yung naging role model ko. Pag sumali si ate journalism, nag-PUP si ate, ginagawa rin. And si Aaron naman po, yung galing na Aaron pagdating sa practical things na minsan na-overlook sa school. Actually, yun ang pinaka-talented si Aaron po sa amin pagdating sa mga practical things na. Kasi lumaki kami kaming tatlo actually nila kuya, si ate, si Kuya Evan, medyo may pagka-book smart po kami or medyo theoretical ang strength po ng bunso namin at yung panganay namin ay practical. At ayun po yung actually nagbabalance sa aming out din po magkakapatid talaga. Ayun po yung ina-admire ko kay Aaron na nakuha niya. Ano namang ina-admire nyo kay Angel bilang spokesperson sa kanina? Isa niya na kami lang. Oo. Ano namang ina-admire nyo kay Angel na trait niya? Ano siya humble. Humble po siya. Kahit na inaasar po namin siyang mayabang. Ang nickname po niya sa group chat po ng family namin, Bayabas. Bayabas? Kung di niyo po alam, Bayabas, mayabang. Pero yun lang po ang tawag namin. Pero sa totoo lang po, napaka-humble na tao po niyan. Kahit hindi niya nga po sinasabi parang hindi niya nga po gusto na isabi sa ibang tao na
na meron siyang mataas na karangalan nung college. Ayaw niya po ng mga ganun. Ayaw niya na po put sa spotlight, ganun. Tsaka po, ang ano ka po kay Enel, ano siya, matipid. At ano po sa pera, magaling maghawak ng pera. Kahit po bigyan ko po yan, kasi nabibigay po ako ng, ng allowance sa kanya. Yung allowance niya po, nababudget niya, nakakapag-ipon pa siya. Ayun, yun po yung strength ni Enel. Nakakatuwa naman. Ikaw EJ, sa inyong magkakapatid, syempre wala sila. Pero ano sa palagay mo yung values nung younger siblings mo na you admire about them? Na parang ikaw gusto mo rin, sana ganito, gusto kong i-duplicate yung ginagawa nilang ganyan. Yung values nila or traits nila. Siguro po, sa pinakabunso namin, kung sino yung pinakabunso, parang siya yung ang lakas ng loob. Sobrang emotionally strong po yung bunso namin. And siguro, sabihin ko na rin na siguro sa akin, parang madali kaming nagkaka-relate, parang ganun. Kasi, ewan ko po, parang ang bilis niyang nag-mature na na mag-isip na paano tignan yung mga bagay-bagay. So yun po isa sa mga ina-admire ko yun sa bunso naming kapatid. Saka talented din po. Amen. Galing sumayaw, ganyan. Tapos, yung pangalawa naman po, yung sumunod sa akin is sobrang talino. Kumbaga. Siya po sa amin yung book smart. Siya yung napakagaling na bata, napaka-talented din, ang galing mag-drawing, ang talino, ang technical din mag-isip. So, kumbaga parang sa amin magkakapatid, ako yung chill lang. Ganon. Sige, gawin nyo yan. Galing nyo. Support lang. Ganon. Parang siguro ganon talaga pagpanganay. Parang walang mapupunta sa'yo. Pero sa mga kapatid mo, andun lahat ng mga gusto mong gawin. Pero kahit pa paano, ayun pa pala. Kasi ako, nung nag-aaral ako, hindi po ako sumasali sa mga org. Ayoko ng mga ganyan. Kasi sabi ko, dami namang gagawin. Daming sayang sa oras, ganito, ganyan. Sila po yung mga kaya nilang, may lakas sila ng loob na sumali sa mga ganon. Yung kapatid ko po, student council. Yung pangalawa, student council nung high school. Tapos yung bunso naman po namin, sumali siya sa dance group ng school nila na nagko-compete sa Bulacan. So yun po yung parang ina-admire ko sa kanila kasi hindi ako naging ganon. Sobrang chill lang, upo-upo lang, ganon lang. Pero nakagraduate naman. Amen. Ako medyo may ganyan na trait. Ayoko na maraming ganap. 'Di ba? Yun yung word, no? Sige, gawin nyo yan. Ako ayoko na maraming ganap. One task at a time lang. Para hindi magulo. Siguro ganon. Galing sa school, uwi na. Oo, yan. Yung mga ganyan. Ito, kanina, nasagot na to mostly nila, ng mga eldest. So, para kay Bunso ito. So, how do you show care or concern para doon sa mga kapatid mo? Kasi sila kanina sabi nila, moral support, financial support, spiritual support, emotional support. Si Bunso kanina pang tahimik, pa-bat-in lang ng konti. Ikaw naman, how do you show care or concern sa kanila? Sa akin po, kay Kuya Yuris po kasi, unang-una, sa akin po kasi si Kuya Yuris po talaga yung pinaka-concern sa akin. Yung parang, kumbaga, hindi po, Ramdam na ramdam mo yung care and concern niya sa'yo. Pero, kumbaga, siya po, yung pagdating sa kanya naman po, parang hindi ko masyadong kasi, Hindi mo siya masyadong siguro kasi concern. na-overcome niya na lahat ng mga, kumbaga, yung mga problems niya, kaya niya ng kaya hindi niya na masyadong, Oo. na, bakit may poses sa labas? May sumasagot po sa audience. Kaya hindi ko Hindi, tulad nga nung sinabi niya kanina, bunso lang talaga siya. And actually, ako Pero bunso din. Pero siguro, ako narinig ko sa nanay ko, parang isa sa na-appreciate niya, yung ikaw yung, uy, kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Kasi parang sa dami nilang responsibilities, ikaw yung, ay mabuti na lang may nagre-remind sa akin ng pagkain ko, ng pag-inom ko ng gamot, yung mga ganong instance. Meron kang ganon na parang, ay buti na lang ganon si Aaron. Ay nga po, yung si Kuya nga po kasi, parang hindi po siya ganun ang tawag din yung parang nag-ano ng feelings niya masyado. Kaya, pero naman po, kumbaga pagka
may kailangan si Kuya Yuris or may kailangan ako usap, ano naman po, yun naman po. Si Kuya Evan naman po, pagka, ano, hello. Okay naman. Pagka, ano po kasi sa health niya po, minsan, ayun nga po. Ikaw nagre-remind sa kanya, kuya. Hindi naman po, pero one time po kasi nag-aside si Kuya. Ikaw nag-alaga. Tapos opo, pagka ganun po na tumutulong po ako sa pag-alaga kay Kuya. And, ayun nga po, concerned naman ako. Tatanong ko man, okay lang po ba? Okay ka lang ba, Kuya? Ano, kung okay ka na ba? Kamusta ka na ba? Ganyan. Oo. Nahilo ka pa rin. Yung mga ganun-ganun po. Oo. Tapos kay ate naman po, minsan po kasi, madalas po kasi nakikita ko rin po yung stress si ate. Kaya, ayun. Sinistress ka ba? Dahil tumalitig na lang ako. Pero ayun po. Ayun, pinapakita ko po Itotodo mo concern yung niya stress kasi niya. Pinapakita ko po yung concern niya kasi minsan nagtatantan din po ako. Ganun. Oo. Then, kay Kuya Enal naman po, pagka nakikita ko po na ayun nga, malungkot yung may pinagdadaanan ganun. Lalapit ako kay Kuya, bibigay ko kung tatanong ko ano bang kailangan niya, ganun. Bibigay ko kung, ayun nga, kung ano yung kaya ko mabigay sa kanya. Ayun po. Tsaka ano po si Aaron, mahilig po siya magkwento. Kapag tulad po niyan, yung sinasabi niya na pag nai-stress po ako, sa work from home po kasi ako. So sa kwarto po ako nagtatrabaho. Ginagawa po niyan minsan, naakyat po siya doon sa kwarto ko. Tapos doon lang po siya, higa lang po siya doon sa kama ko. Tapos kikwentuhan niya po ako. Doon nakaka-distress din po, kumbaga may nakakausap ako. Yun po yung Actually, ano niya. sa second emotion, ayun po yung strength niya actually pagdating talaga sa care kasi kaya niyang makita or na-observe niya yung mga bagay na hindi namin sinasabi magkakapatid. Si Aaron yung unang nakakapansin nun. Ayun yung Thank you. quality. Alam mo ba yun, Aaron? Mukhang ngayon niya lang narinig. Ayun. Tsaka hindi siya tulad namin na parang mahilig kaming magbitaw ng mga litanya namin sa joke. Siya, nag-observe lang siya, pero pag nagbitaw siya ng salita niya, ng joke niya, siya yung pinaka Uwian na. nakakatawa. One line. Sa kanya, one line lang. Siya yung pinaka nakakatawa sa lahat ng magbitaw ng joke. Ayun. Thank you, Lord. Oo, kasi minsan, pagka ikaw yung youngest, hindi mo kasi alam kung saan mo i-fit yung sarili mo eh. Kaya, ganun talaga, mag-o-observe ka sa kanila. Tapos, thank you Lord, kasi yung presence niya, parang yung sinasabi niyo, si Kuya naman kasi hindi siya masyadong nagsasabi. So, nag-observe lang ako kapag kailangan niya ng kausap, nagre-reply siya. So, ganun din sa inyo pag nakikita kang stress kayo, pag nakikita na meron kayong mga siguro pinagdadaanan, yung presence importante, no? Maski hindi ka makulit, maski hindi ka marunong mag-joke, halimbawa, pero alam mo na kapag kailangan mo ng kapatid ng mapagkukwentuhan, nandun siya. Ayun. Thank you Lord naman. Ayan. Sige, so about naman sa faith and values. Ayan. So more serious na ito. So how has your family or your faith shape your relationship as siblings? So malaki bang role ang faith, number one, and yung family, yung parents nyo, na nag-shape sa relationship nyo na magkakapatid? So, sinong gustong sumagot? Sige, ako na lang po muna. When it comes to faith and values po talaga, sobrang laking bagay po kasi talaga. Unang-una po, of course, sa Comfy, dito po kami, nagsama-sama po kami because of Comfy. And yung guidance na rin na binibigay ni Daddy po, when it comes to discipline, kay Mama, yung care na binibigay niya, we know na it's always palagi, si Lord palagi yung pinagmumulan nun. It's always rooted dun sa mga Bible verses na binibigay niya. And pag kami po actually nagbabanding minsan, ang discussion po namin, Bible eh. Wow. That's very admirable. Hindi lahat ganyan. Minsan po, pag nagkaya, kape tayo. Minsan po nagdi-discuss na, magugulat ka naman, nagdi-discuss na si Kuya Prayer Yuris. meeting na pala, no? Opo, nagdi-discuss na si Kuya Yuris at si Kuya Eva ng Bible verse, ganito, ganyan. Ayun po, opo. Tsaka, malaking bagay po talaga, especially Sunday, po nagkakasama-sama po kami. Ayun po talaga, yung church time, yung values na shinape po talaga nung centered namin na faith kay Lord po. Oo. So maganda kasi talaga na one faith yung family, no? Kasi
yung ganyan na discussion, nakakainggit. So kung may mabuting na idulot yung pagiging inggit, it is to make someone better, 'di ba? Yung ganyan na discussion over coffee na about kay Lord, yan yung ang sarap ma-achieve sa isang pamilya, sa mga magkakapatid. Tama ba? Yes, Brother Evan. Ayun nga po. So, yung question niyo po kanya, no, yung kung gaano kahalaga yung faith para dun sa Pag-shape ng pag-shape ng relationship. relationship with family or your siblings. Sobrang halaga niya kasi without the word of God, wala siyang ano eh. Pag wala ka dun sa foundation ng word ni God, magiging ano siya confusing. Kasi alam niyo man, usually napapanood niyo sa teledrama yung mga magkakapatid na nag-aaway-away sa lupa, 'di ba, nagdedemandahan. 'Di ba, mga drama 'yun, no? Tayo wala naman tayo pag-aaway ang lupa eh. Bukod sa Wala tayong lupa eh. Wala tayong lupa. Magmahalan na lang tayo. bukod sa wala kaming pag-aaway-awayan talaga ng Kaya lupa. magmahalan tayo, wala tayong lupain. Buti na lang wala kaming pag-aaway-awayan. Pero ayun nga, 'di ba? Kidding aside, no. Yung bakit umahantong yung mga magkakapatid, magkakamag-anak sa ganung bagay? Kasi nga yung relationship nila is not rooted sa salita ni God. Kung yung foundation mo is rooted sa salita ni God, halimbawa, ay maiisip mo yung kapatid mo. For example, sa Romans 12:10 sabi doon, honor one another. So, i-honor mo yung kapatid mo. Ba't mo siya awayin for a very petty na reason? Oo. So, ayun yung mga bagay na na mahalaga yung role ng faith mo. At saka dapat anchored kay Jesus. Amen. Ayun talaga dapat. Ayun, thank you Lord. So, bilang may na-share na si Brother Evan na Bible verse na nag-hold sa inyong magkakapatid, Romans 12:10. Meron pa ba kayong any other na Bible verse na pinanghahawakan nyo? That's why you have this very loving relationship among your siblings. Ako, sister, yung lagi kong sinishare sa kanila yung sa Ecclesiastes 12:13, yung honoring God and make His honor His commandments, for this is the whole duty of man. Kumbaga, ano man yung matatamasa o tinatamasa ninyo ngayon, or kung ano man yung mga bagay na nakakapagbigay na halaga sa inyo ngayon, hindi yan yung full essence ng buhay natin. Kumbaga, ano man, hinango tayo ni Lord sa poverty, sinasabi nga ni Esa, na nakita natin yung guidance sa atin ni Lord. Kumbaga, ngayon, medyo nakakaalpas na tayo by the grace of God. Nakakabili na tayo ng mga bagay na pinapangarap lang natin dati noon na minsan minsan nga hindi natin naisip na magkakaroon tayo ng ganun, pero nabibili na natin by the grace of God. Hindi pa yan hindi yan ang buhay na tinatamasa natin ngayon, kundi yung buhay na syempre, yung gusto ng Panginoon sa atin, yung kalooban ng Panginoon sa atin. Ano ba yun? Syempre yung service natin sa Lord. Hindi yung mga career na meron tayo, hindi yung mga bagay na ma-achieve natin, hindi yung mga career na gusto pa natin kunin. Walang masama, pero hindi dyan yung buhay natin. Kumbaga, ang buhay na dapat meron tayo, kundi yung lagi nating iniisip, yung service natin sa Lord. Kasi sabi dun sa word, di ba? For this is the whole duty of man. Yun lang naman talaga ang duty ng tao. Yung iba, nalilito sila kung ano bang purpose nila sa buhay nila. Pero doon kung aalamin natin yung word of God, ang purpose lang talaga ng buhay natin is in the service of the Lord. Hanapin lang natin kung saan tayo doon. Bibinigay naman sa ating mga talents, di ba? Yun lang ang full duty of lifetime natin. Huwag tayong maguluhan. Kumbaga, lagi ko sa kanilang sinishare yun. Kasi lalo sa mga kapatid namin na may mga career silang gustong okay yan. Pero huwag mong pabayaan yung service mo. Huwag mong pababayaan ang service mo. Lalo na sa music ministry sila. Frontline kayo lagi. Hindi po pwedeng kailan mo lang gusto tumugtog, kailan mo lang gusto hindi ka pwede, ganyan. O dapat commitment ka kasi over sa career mo, yan ang pinakamahalagang mangyayari sa buhay mo. Yan ang mas pahalagahan mo. Ayun, napakaganda nun, no? Talagang big clap para doon. Kasi hindi lahat ng family members ganyan ang i-advise. Merong ibang sasabihin, hindi, sige, priority mo yung trabaho mo. Kasi maganda yung company na pinagtatrabahuhan mo.
ito namang event na to sa church, halimbawa, ito namang event na to sa church, makakabawi ka naman. So napakaganda na yung kay Brother Yuris, yung alam niyan, kung ano yung priority na, hindi, yung pagtugtog nyo muna, yung role nyo muna sa music ministry, and then sunod doon siguro kung gusto nyo, career nyo ang inyong tahakin, okay yon. Basta number one, yung inyong responsibility kay Lord, yung commitment kay Lord. So napakaganda din noon na na panghawakan. Kasi even yung pagiging sibling nyo, na yung magandang relationship nyo na sa magkakapatid, service nyo rin yun kay Lord, di ba? Amen. So, ikaw Brother EJ, yung sa inyo naman, ano yung role ni Lord doon sa spirituality nyo, sa inyong family? Paano niya nahuhubog yung relationship ninyong magkakapatid or even your mom? Ayun po, siguro sa amin talaga, kanina nga po nabanggit ko yung kumbaga nagkaroon ng harmony sa bahay namin. And nagsimula yun nung naging kasama ko na silang umattend dito sa Comfy. Kumbaga, parang unti-unti din kasing nakita ko na, ako yung ginamit, unang-una, wala na yung si Sister Elma, yung lola ko po. Siya po talaga yung parang pinaka ginamit ni Lord para madala ako. And then after na madala ako naman po yung ginamit ni Lord para unti-unti kong madala rin yung family ko. So, sobrang sobrang laking, parang yun yung breakthrough para sa akin kasi, nakikita ko na yung mga kapatid ko na nagagamit sa gawain, lalo po yung nanay ko. Isa po yun sa parang pinaka-greatest prayer ko before na Amen. na masama sila, makasama kong umattend. Hindi lang umattend, magamit din sa service. So, ang laki pong bagay na nagkaroon ng parang dinil ni Lord din yung bawat isa sa amin, sa family. Na hindi ko po sila, yun pa po, parang never ko po silang pinilit. Meron po mga times na ako lang talaga yung ma-attend ng fellowship. Tapos pag magtatanong po yung mga ka-member, nasan si mama mo? Sabi ko, naiwan po sa bahay. Talagang hindi ako nagbibitaw ng anong reason, ganyan. Kasi, sige po. What made you not give up? Bilang ikaw lang mag-isa, kahit ako lang mag-isa, nagpatuloy ako. And dahil dun sa hindi ka nag-give up, nadala mo na sila. Anong pinanghawakan mo doon na hindi ka nag-give up kay Lord? Kasi po na-experience ko yung talagang love ni Lord sa akin. Amen. Ayan, iiyak ko. Meron pa naman po. Sorry po. Pero ayun po siguro talaga yung love ni Lord sa akin na talagang ni-redeem niya ako. Talagang kung nandito po yung mga kapatid ko, siguro sabihin din nila kung ano yung mga kalokohan ko dati. Talagang hinila ako ni Lord pabalik. So, gusto ko rin na ma-experience yun. Ma-experience nila yung love na yun from God. Parang God's love is greater kung ano man yung mga ginawa natin in the past. Na talagang pag evaluate mo yung life mo ngayon na if you will look back doon sa mga crazy things na ginawa mo nung kabataan mo, Lord, grabe yung pagmamahal mo sa akin. Na dinala mo pa rin ako dito sa pagkakataon na ito na grabing pagmamahal na sometimes we feel we are very undeserving, and it is true na kasi nga syempre marami naman tayong nagagawang mistakes, we are undeserving, pero ganun talaga tayo ka-love ni Lord So kaya nga there's no better way to give back to God kundi papuri in all ways, sa lahat ng circumstances, sa lahat ng role na meron tayo sa buhay natin. Let's see to it na makakapagbigay tayo ng glory kay Lord, no? Amen. You would like to add pa? Okay na po. Okay na po kasi iyak pa po ako lalo. Ayun, sige. So ito naman, siguro few questions na lang ito. Ayan. So about naman sa looking forward. So syempre yung kanina looking back, tapos ngayon, kamusta na kayo? So maganda na yung katayuan nyo sa buhay. Looking forward naman, how do you hope your relationship will grow in the future? Ayan. So, meron pa bang i-grow ang inyong mga relationship? Napakaganda na ng relationship nyo. Pero ano pa sa palagay nyo yung you hope for na mangyari sa inyong magkakapatid? Sige, ako na lang. Siguro po yung kami po kasing sa family po namin, medyo malalaking pamilya po kasi kami. So,
yung mga reunion, yung mga party. Ang ano ko po is, ang nilolook forward ko, yung kahit na may kanya-kanya na po kaming pamilya, yung magkikita-kita pa rin po kami. Kasi masaya po talaga eh. Masaya po talaga kami pa nagsama-sama. Kaya kahit po yun, sama po namin yung sila Yuni, sinasama po namin. Parang Adopted family Opo, na. parang extended family na nga Extended po family namin. member. Pati po sila Kuya Ali, yan, parang extended family. Kaya parang ang look forward ko po yung pag dumating na yung panahon na na mas matatanda na sila mama, yung malaking family kami na magsama-sama sa Christmas, sa New Year, yung mga ganun po. Amen. Thank you, Lord. Sorry, nakalimutan ko kasi, ito looking forward eh. Pero nakalimutan ko yung sabi ko kanina, favorite question ko, yung best memory nyo. 'Di ba? Ano yung best memory nyo? Well, it can be super in the past, nung sobrang liliit nyo na pa, sobrang liliit nyo pa, or ngayon na, yung best memory nyo as a family, as siblings. Sige po ako. Sa inyo. Okay. Sige, simulan ko muna. Ako meron po akong naaalala dalawa. Maliit pa kami nito, siguro mga 4 years old ako. Hindi, medyo nakapalakad Kinakausap niya na yung sarili niya, no? Hindi, Kailan ba talaga yan? may one time po kasi no na si Daddy Oo. dinala sa ospital magkasama sila ni Mama. Hindi nila Hindi ko, naaalala. hindi niyo ewan ko tandaan niyo pa to. Okay. Sige. Ano, Dinala Paalala mo sa amin. Oo. anong nangyari? Pero ayun, dalawa lang si Mama tsaka si Daddy lang nun, parang sa tala ata sumugod. Tapos naglalaro ako nun. Ang naaalala ko, si Kuya Yuris tinawag ako. Tapos tinawag niya rin si Aaron. Tapos si ate. Tapos ang ginawa namin, umikot kami sa sala. Mm. Tapos nag-pray kami magkakapatid. Wow. Pero yung mga tanda niyo yun. Tapos ako naalala ko pa eh. Tanda ba Naalala- yun? Hindi ko na matandaan pero parang Opo. May one time na yun, pinag-pray namin yung condition ni Daddy kasi sabi ni Daddy, naninikip daw po yung dibdib niya. And ayun, pinag-pray po namin na sana wala naman. Ganto ganyan. Tapos, thank you Lord. Actually, pag uwi ni Daddy nun, sabi, wala naman daw, sabi ng doktor. Opo, ewan siguro. wala, away-away na tayo ulit. baka hypertension lang si Daddy na lang. Baka tinapik lang siya ni Lord, ganun. Pero, yun yung, isa sa mga instances na naalala ko Best memory. paano kami nagbabanding magkakapatid. True player talaga. Oo. And meron ding one time naman na naglalakad, yung mga namin, yung mga 0 days pa namin. Kasi nabanggit naman po namin kanina na we came from humble beginnings naman po talaga. May one time na naglalakad po kami sa mall. Opo. Yun po yung sa mga appliances. Nakita po kami mga naka-display na TV. Mga flat screen TV. Random moment lang. Huminto kami dun sa naglayhan si Daddy. Amen. Kami magkakapatid. No, one time, balang araw, magkakaroon tayo ng ganyan. Jesus' name. In Jesus' name. Ayun, starting from that moment, ayun, katrabaho sila kuya. Ayun, nagkaroon kami flat screen TV. Amen. Pero hindi naman sa flat screen TV. It's more than beyond material things. Oo. It's about yung kung paano kami nagpe-pray. When we want something, when we need something. Isa't isa lang yung bagay na ginagawa namin magkakapatid. Yun yung nagiging bonding namin. True player po talaga palagi. And man, thank you Lord for that. Thank you Lord sa family ko. Thank you Lord sa mga kapatid ko kasi yun yung pinakamahalagang value na share niya po sa amin. And siguro may share na rin sa mga kapatid na nanonood. It's yung value ng prayer. Amen. Na when we want some things, when we want material things, be it material, be it kung ano man, be it wish, it's about prayer. Babalik at babalik po talaga kami sa prayer. Amen. Ayun po yung value sa amin magkakapatid. Oo. Nakakatuwa kasi yung best memory niya na na-share niya nyo is always kasama si Lord. No? Hindi yun yung, ito nangyari lang sa amin. Pero hindi, may nangyari sa family namin. And ito yung ginawa namin, nag-pray kami. Kasama, yung palaging kasama si Lord. That's why it is the best memory. 'Di ba? Ikaw, EJ, paiyakin pa kita lalo. Best memory nyo, ng family nyo. Siguro Ng po sa siblings akin, mo. Oo. siguro sa mga kapatid ko, yung si Joseph po, yung pangalawa, yung suntukan po namin. Talagang best memory Best yan. memory. Okay, sige. Pero, Bakit? hindi. Siguro po,
pinaka-vivid na sa memory ko yung time na nawala po si Lola. Parang tinawag ko lang po yung dalawa kong kapatid. Nag-usap lang po kami na ito na yung gagawin natin. Wala na sila si Mami at Dada, ganito. Ito na yung gagawin natin kila Mama, ganyan. Paano natin tutulungan? Paano tayo magtutulungan? Siguro yun yung pinaka vivid na memory sa akin kasi parang doon, hinayaan nila akong maging kuya. Doon. Tapos sa mother ko naman, separate kasi kay Mama kasi parang may one time noon na nag-uusap lang kami ni Mama. Parang, pares na kami umiiyak. Parang, ata yun. Parang nung time na yun, nagsastruggle pa ako parang dinidil ko pa yung sarili ko. At dinidil din ako ni Lord nung mga time na yun, na parang narinig lang ako ni Mama, tapos pumasok siya sa kwarto. Tapos pares na kami umiyak. Tapos sabi na sa akin ni Mama, nandito, parang may kasama ka, nandito pa ako, sabi niya. Ay, Napaka-sweet. umiyak na naman ako. Sabi sa'yo, paiyakin pa kita eh. Aray, yun. Napaka-sweet naman ni Mama. Ayan. Thank you, Lord. So parang, yun yung mga very small details in our life. Pero hindi mo ma-let go kasi napaka-special, no? So nakakatuwa lang. Ito na yung totoo talaga, sa looking forward. What one promise can you give to your siblings? Na para kumbaga, ito promise ko sa inyo in the future, mga kapatid, ate, kuya, ito yung mai-commit ko sa inyo. Ayan. So, sa mga following days, sige, what one promise or commitment you want to make to your siblings and how can you better support each other as adults? Yan. Sino ang ready ng ayan, si Bunso. Birthday muna. Sige, bago ka sumagot, para makapag-isip, batiin na muna natin yung may mga birthday ngayon kasi ang dami daw tanong, sunod-sunod. Sige, January 24, 2026, happy birthday po, Sister Tin Galang, Sister Lydia Hanyo, Brother Ninoy Trinidad, and Brother Mario Hilario. Happy birthday mga kapatid! Happy birthday po! Happy birthday. Ayan, happy birthday ulit mga kapatid. Enjoy your day. Ayan, so ready na ba ang mga kapatid ko dito na sumagot? Ano yung may i-promise nyo, may i-commit nyo sa inyong mga kapatid? Sige. Ayun po, sa akin po kasi, alam ko naman po na ngayon, bata pa ako, nag-aaral pa ako, and wala pa ako masyadong, natutulong po sa kanila. Ang one promise ko lang po na mabibigay ko po sa kanila is yung makapagtapos po ako ng pag-aaral. Amen. Lalo po ngayon na yung course ko is medyo mahirap, and naisip ko rin course po mo ba? Anong course mo? pares po kami ni Kuya EJ na industrial engineering po. Mm. Para sa akin po, mahirap po talaga siya kasi hindi naman po ako ganun ka sa academics. Pero ayun nga po. Kahit nahihirapan ako, pipilitin ko kasi nga alam ko merong mga nag-expect sa akin na makapagtapos, and ayun lang din yung gusto nila para sa akin, yung makapagtapos ako. Kaya hindi ko naman po i-fail yung expectations nila para po sa akin. Ayun po. It is your way of honoring them, di ba? Thank you, Lord. Si Ana naman, Enel. Sa akin naman po, sa looking forward and of course way of honoring na rin po is siguro, kasi nakapagtapos na naman po ako ng pag-aaral. Siguro be present. Especially ayun yung kasi yung one thing na natutunan ko nung college na ang dami ko ding na-miss out na family gatherings na mga panahon na yun. So,
nakita ko na siya, and ayoko siyang gagawin sa future. Kailangan pag may saya sa pamilya, kailangan nandun ako. And siguro, dagdag na rin natin since nandito naman ako sa part ng buhay na to and looking forward. Siguro, if sa future, hahanap ng partner na magre-reflect din yung values ng partner ko sa values ng pamilya ko. Maging extension siya or maging kasama namin siya. Ayun po yung... Wow, ikinumit niya yung magiging partner niya. Ay, hindi ko in-expect yun. Na yun yung magiging commitment niya. Parang ngayon ko lang narinig yun. Iko-commit ko sa inyo na yung magiging partner in Yes life po. ko ay kasama din natin sa pagsaserve kay Lord. Yes That's very nice also. Sige, Esa. Ako po yun din, same din po kay Nel, no, na yun naman din na yung magiging partner in life is kumbaga din, not just believer but a server din ng Lord. And lang din po, magiging one call away ako sa pamilya. Kahit na magkaroon kami ng kanya-kanyang pamilya, magkawatak-watak man kami, sa kung lupalop ng Pilipinas man kami tumira. One call away lang ako. Ayun po. Amen. Brother Evan. Sa akin naman po, siguro kasi I do not know what the future holds for us. So, but one thing I can commit sa mga kapatid ko siguro, kapag nakaranas sila ng hardship, pwede nila akong malapitan. Amen. At tutulong ako as much as I can para somehow maka-help sa kanila when they are struggling. Ayun yung pwede kong maipangako sa mga kapatid ko. Thank you, Lord. Si Brother Yuris. Siguro parang yun nga, siguro pwede kong mai-commit sa kanila. Actually, baga, I am blessed na nakatagpo ako ng partner na naiintindihan kung ano ako sa mga kapatid ko. Kumbaga, yun naman ang natin kasi marami tayong mga nawi-witness na na yung mismo yung mga partner, yung mga asawa nila. Minsan, kapag nakapag-asawa na, hindi na makontak si kuya. Oo. Hindi na. Marami tayong na-witness na ganyan. So, I am blessed na, na yung asawa ko, hindi siya ganon. Kumbaga, alam niya. And I really, kumbaga, proud ako na, masasabi kong ang pinaka the best title ko sa buhay ko is yung kuya. Amen. Yun ang yung mga kung ano-ano mga title na yan, hindi ko masyadong pinagpapapansin. Kumbaga, yun ang pinaka tinetreasure ko, yung kuya ko. Kuya ako sa mga kapatid ko. Amen. And then, yun nga, sinasabi ko nga sa asawa ko. And napaka-understanding niya talaga. And actually, siya pa nga yung nag-aano sa akin minsan, si Enel, ganito, ganyan. Nag-chat si Esa, ganyan. O sige. So, parang ang may kukomit ko sa kanila is, hindi naman siguro sa lahat ng panahon na nandun ako palagi. Pero, I will make time na malaman ko kung ano man yung mga bagay na meron sila o yung mga bagay na pinagdadaanan nila, na nakakapagpasaya sa kanila, na nakakapagpalungkot sa kanila. Gusto ko malaman ko. And then, kumbaga parang tulad nga ng sinabi naman ni Eva na gusto ko hindi sila mahiya sa akin na lumapit. Minsan nga, ako na yung gumagawa rin ng paraan. Tulad ng sinasabi na nire-reconnect ko nga sila. Ako na yung gumagawa rin ng paraan na to reach out to them. Kasi alam ko tong mga to, lalo yung mga nagbibinata, di ba? Medyo danas ko din yan yung time na parang ina-isolate nila yung sarili nila na parang hindi, kaya ko. Ayokong nakakabala ng ibang tao. Na-experience ko rin yan Kaya nung sila nakikita ko na ganun, ako na yung nagre-reach out sa kanila, huwag kayong mahihiya sa amin. Huwag kayong mahihiya. Wala kayong dapat patunayan sa amin. Wala kayo dapat na gawin para ma-please nyo kami. Hindi. Susuportahan namin kayo. Tutulungan namin kayo sa abot ng makakaya namin. Huwag kayong mahihiya. Kumbaga parang ang pinaka mapapangako ko sa kanila is, I will be the kuya. Yun lang. Yun lang, kumbaga, matatawag nila akong kuya all the time. Yun lang.
Amen. So napakaganda ng mga promises and commitment nyo sa isa't isa. Ikaw naman, AJ, ano yung Wag, iyak ka ba ulit? Ano ba naman po ang Pas tissue? ba? Pas na ba? Ano yung promise or commitment na may ibigay mo sa mga kapatid mo? Para sa future. Siguro sa buong family na rin namin na hindi ko hahayaan na mawala kami kay Lord. Yun siguro yung isa sa pinaka-promise. And ayun din, sa mga kapatid ko, hanggang kahit ilang taon sila, magiging kuya ako sa kanila. Sa lahat ng aspect ng suporta na kailangan nila. Nandun ako. Ayun yung pangako ko sa kanila. Amen. So parang talaga, no? Pareho kayo ni Brother Yuris na any point in your life, yung pagiging kuya, hindi mag-e-end yun. Kesyo may asawa na or what, napalayo ng physically, kuya pa rin. So, napakaganda. And isa rin dun sa napulot ko yung sinabi ni Brother Yuris, no? Kasi hindi naman lahat kagaya nyo na napakaganda ng relationship among the siblings. Pero yung sabi ni Brother Yuris na kapag kayo ay may pinagdadaanan, siguro para sa ibang mga magkakapatid, or, kapag may pinagdadaanan kayo, you're going through something, huwag niyong i-isolate ang sarili niyo. So sometimes kasi, meron na tayong prejudgment about our mga kapatid. Ay, si kuya, si ate, very established na sila, very accomplished na sila. Parang napaka-petty nung problema ko, ayoko na silang abalahin. Merong mga ganun kasi. And one point in my life, I've experienced that, na parang, ay hindi, kaya ko to. Pero talagang, it broke me down. And ang isang step na very courageous step na kailangan mo talagang gawin is to, number one, syempre, to accept na hindi mo kaya lahat. And number two, you need help. So para po dun sa mga ibang kapatid, no, na nagdadalawang isip na, pwede ba akong lumapit kay ate, pwede ba akong lumapit kay kuya, or even kay bunso, no? Pwede ba akong lumapit sa kanila? Yes, mga kapatid. Kasi sabi nga, yung pagmamahal sa kapatid mo, it is a commandment by God. 'Di ba? Hindi mo mamamahal si Lord kung yung kapatid mo, hindi mo rin mahal. So, kung sinasabi mo na mahal mo ang Diyos, ganun din dapat na minamahal mo yung kapatid mo. So, it cannot be one way or another. Si Lord lang ang mahal mo, yung mga kapatid mo, galit mo lahat. So, hindi ganun. Kasi hindi ganun si Lord. Pinakita niya sa atin kung ano yung absolute love. And we can practice that na talagang by the grace and mercy of God na magaya natin yung ganung klaseng pag-ibig. So, di ba? Kayo naman, siguro kung one advice, closing natin. Kung meron kayong one advice para sa mga other siblings na nanonood ngayon, maybe meron silang kagaya nung nabanggit kanina, no, may pinag-aawayang lupa, yung ibang mga magkakapatid na strange na sa isa't isa, hindi na nag-hi, hello man lang, parang pag nagkita, hindi na magkakakilala. Siguro ano yung pwede nyong mai-advise sa kanila, maging encouragement sa kanila to reconnect, to have better relationships? Who among you merong mai-share? Sige. Ikaw, EJ, gusto mo mauna? Sige po, ako. Siguro, yung communication siguro talaga. Amen. Yung pinakauna. Kumbaga, kasi minsan, syempre, ayun nga, hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa sa ating magkakapatid. Kumbaga, hayaan nyo rin na maging kapatid yung kapatid nyo sa inyo. Hindi ko alam kung nagme-make sense, pero yung kuya mo, hayaan mo maging kuya, yung bunso nyo, hayaan mo maging bunso mong kapatid na ikaw yung mag-guide sa kanya. As bunso naman, hayaan mo yung kuya mo na sa kanya ka manghingi ng advice, ng tulong. Kumbaga, ganun. Huwag may hiyang makipag-usap. Pero syempre, may mga kabataan ngayon na parang hirap din mag-open up sa mga kapatid nila. Pero siguro isa lang ang sure dyan, kahit na hindi kayo ganun nag-uusap ng mga kapatid nyo, mahal kayo ng mga kapatid nyo. Amen. Ayan. You always have their back, kumbaga. Sa akin naman po, I think ma-advise ko lang po sa mga magkakapatid. It's really hard to love siblings. Let's be real, no? Kasi you are really different people. Magkakaiba kayo ng ugali. So, I think the best thing na you can do is to be intentional. Amen. Don't be indifferent na sa mga kapatid mo. And love them. Paano mo mamahal yung kapatid mo? Hugot ka ng
hugot ka ng source, dun sa pinaka-source ng love. Amen. At ayun si Lord Jesus. Kung wala ka pa kay Lord Jesus, make your relationship right muna with Jesus. Tapos yung love na yun kasi mag-overflow yun eh. Amen. And it will affect na rin yung mga tao sa paligid mo, including yung mga kapatid mo. So, start your relationship muna with God first. Pagkatapos, humble yourself. Tapos, be intentional to show your love sa mga siblings. I don't know, pero sa tingin ko, hindi pa naman huli lahat kung if may mga broke relationship na dyan before, mga magkakapatid na nag-away-away na, maybe God is touching you right now. This is the best time that you humble yourselves before God. Humingi ka ng love yung love na nanggagaling kay God. Tapos, makipag-usap ka sa mga kapatid mo. Try to resolve yung mga things na naging problema nyo. And I think naman with prayer and with God, all things are possible. Amen. Thank you, Lord. So, ayun no, palaging kay Lord pa rin tayo manunumbalik. Kasi wala tayong maiibigay kung ano, you cannot give what you do not have, 'di ba? Sabi ko nga yung God's love, I always use the symbol of a fountain. 'Di ba? Napakaganda niya and it is overflowing. Pero mag-overflow lang 'yun kapag maganda ang source mo. And yun nga si God. So, dapat connected ka. Kasi kung wala kang connection dun sa main source ng tubig mo, dun sa main source ng love mo, walang lalabas dyan na magandang water, di ba? So, that is how God's love works. So, sana po mga kapatid, no, meron kayong natutunan, meron kayong nakuhang encouragement dito po sa episode namin. And I hope, if ever meron man pong nakaka-experience ng mga brokenness sa family nila, na-encourage kayo dun sa ganda ng relationship na meron itong mga magkakapatid na to. They have gone through some hardships in life, pero it does not deny them from having a good life now. So, palagi po, si Lord lang talaga ang susi. Kung magtataka kayo, paano kami magiging ganyan? Ano yung sikreto? So yun po yung na-share na nila. Mag-pray, magtiwala kay Lord, mag-commit, be intentional. Importante po yun. Kasi you do not just want to leave it to chance. Kailangan talaga ikaw ang mag-make ng move para magkaroon ng reconciliation sa family, para to humble yourself, to reach out to your siblings or to any family members. So, ayun po mga kapatid. And thank you Lord po sa pagsama niyo po sa amin ngayong umagang ito. And lahat po ng aming mga na-share, nawa po ay mapagyaman pa po ng lahat ng nakarinig. So, thank you Lord. Sige po, closing prayer na po muna. Ako na po mag-close. Amen. Thank you Lord, thank you Jesus. Lord, salamat pong muli. Napakaganda po nung naging discussions po namin. Alam po namin because ikaw, Lord, ang nag-take control of everything. Thank you, Lord, sa napakaganda pong stories, napakagandang memories, sa laughter, Lord God. And Lord, nawa po, yung mga tawanan pong yun ay naka-encourage sa lahat, Lord God, na nakarinig na para po maghangad sila ng ganong relationship among their siblings, Lord God. Ganon din po, Lord, tinataas po namin ang lahat ng mga family, lahat ng siblings na meron pong pinagdadaanan ngayon na disagreements, may pinagdadaanan ngayon na arguments in life, Lord. Alam po namin, Lord, na wala pong imposible sa inyo. You are our peace, Lord God. You are our peacemaker, Panginoon. Wala pong imposible na ma-iron out lahat ng conflicts na yon, lahat ng misunderstanding na yon, Lord God. Ikaw po ang magbigay ng ilaw, Lord God, doon sa mga bagay na hindi naiintindihan. Ikaw rin po ang mag-provide ng humility, Lord God, sa bawat isa, for someone to admit their fault and for someone to give forgiveness, Lord God. Panginoon, saan man po kami ay merong kakapusan, meron po kaming mga pagkukulang, Panginoon, we surrender them all to you, Panginoon. Yung mga roles po namin in our life, roles po namin sa aming family, sa aming mga kapatid, Panginoon, tulungan niyo pa po kami para higit po naming magampanan ng naaayon sa will niyo ang mga bagay na ito sa buhay namin, Panginoon. Lord, muli po, maraming salamat, Lord, sa pag-ibig na ipinaramdam mo sa amin. That's why we are able to share it to other people. Maraming salamat, Lord, and we give you all the glory, Lord God. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Thank you, Lord Bye po. 2 Timothy 2:2.